Okay, tutuloy ko na yung usapan natin tungkol sa ICC para sa additional information natin tungkol sa ICC. Hindi lang para sa atin but para din sa lahat ng mga estudyante ng law o ibang mga lawyers natin na hindi pa nakakaalam masyado ang batas ng ICC kasi ang ICC ay napakabagong batas lang na nagawa nitong 2002 lang. Ang history ng ICC ay ganito. Tumawag ang UN General Assembly ng possibility na gumawa ng korte para sa mga malalang mga krimen na hindi sakop ng ibang mga bansa. Ito ay nanggaling sa eksperyensya ng mundo nung nagkaroon tayo ng World War II. After that, nagtayo ng Nuremberg court sa Europe at dito naman sa Asia nagkaroon ng tinatawag na Tokyo Tribunal at lahat ng mga gumawa ng masasamang pagpatay ng mga civilian mula nung gera, yun ang sinasabi nila na hindi dapat mangyari yun, yung sadyang pagpatay o pag-eliminate ng mga tao sa buong mundo. Kaya noong 1998, exactly July 17, 1998, ang United Nations General Assembly, kinupo nila ang mga membro ng United Nations at binigay itong posibilidad na pwede ba natin i-adapt ito sa lahat ng mga bansa sa buong mundo na hindi dapat nilang gawin itong masasama at masyadong grievous na pagpatay ng mga tao. Okay. Nung nag-meeting sila noong 1998, 6 na pong countries sa United Nations nag-ratify na sinabi, sige, tuloy natin yan. Ngayon, nung pumasok at umandar yan sa mga miyembro ng United Nations, nagtawag ulit ng pangalawang meeting ang United Nations General Assembly para tanungin kung sino ang mga bansa na hindi lang pumayag pero gustong sumali sa isang korte na pwede silang maging judge, sila mismo ang huhusgado rin sa mga kasalanan na ginawa na hindi dapat mangyari sa bawat bansa ng mga members ng United Nations. Right away, nagkaroon kagad ng 120 ratification ng batas na ito. Yun tinatawag na Rome Statute. Ngayon, nung nagawa nitong Rome Statute, na-ratify ito ng mga 120 countries, yun ang nagbigay anong tawag dito, buhay sa tinatawag na International Criminal Court. Kaya effectively, noon lang 22 nagsimula ang prosecution ng korte na ito, yung tinatawag na ICC, na ngayon ay nasa The Hague, Netherlands. So, dahil meron na ngayong korte, kailangan gumawa sila ng batas. So, gumawa sila ng batas na pwede lang nilang hawakan. 4 lang na malalaking kaso lang ang pwede lang mahawakan o 4 na reklamo lang ang pwede nilang mahawakan. Yan ang tinatawag na number 1, yung genocide. Yan ang pag-elimination, ang pagpatay ng mga tao na belonging to isang bansa o belonging to a race o kaya sa isang relihiyon. Inuubos nila o pinaparusahan nila yung mga tao na yan hanggang patayin sila basta-basta na nangyari yun sa Africa dati. Yun, tsaka siyempre unang-unang genocide na naranasan natin, especially mga edad natin ngayon na pinag-aaralan sa eskwela, ay yung nangyari sa Germany nung inubos sa halos lahat ng mga Hudyo, mga Jews sa Germany. Yan tinatawag na genocide. Ang pangalawa, yung war crimes. Kasi maski ang gera, dapat may rules. Hindi basta magbabagsak ng bomba, papatay ng mga kapwa sundalo. So meron din silang rules. Meron silang, maski sa atin sa mga polis, meron tayong rules of engagement na tinatawag eh. Okay, ang pangalawa naman yung aggression.
Yun ang pag-atake sa mga tao, maraming tao na wala silang kalaban-laban at sila ay sinasaktan, pinapatay o kaya pinapahirapan. Yun ang tinatawag na aggression. Ang huli nga, yung kaso na isinampa sa ating dating Pangulo, yung tinatawag na crimes against humanity. Ngayon, meron akong research dito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng crimes against humanity? Ang sinasabi dito sa Article 7 ng rules ng International Court o Criminal Court, kailangan itong bagay na ito, tatlo ito kailangan ito lang ang paglalabanan nila sa korte. Siyempre, yung nag-akusa, kailangan patunayan. Kasi, ang proof of guilt nandoon mismo sa nag-akusa Kaya ito dapat mapatunayan nila without, beyond reasonable doubt, bago ka mabigyan ng prosecution or guilty decision ng korte. Okay, ganito yan. Ang sinasabi nila dun sa Article 7 ng ICC, buti pa yung basahin ko na, okay, para hindi ako magkamali. Ang number 1, dapat mayroon tinatawag na contextual element. Ano ba yung ibig sabihin ng contextual element? Ito lahat ay dapat na mapatunayan na nag-akusa na ito ay nangyari nung ginawa ang krimen. Okay, number 1, dapat mayroon tinatawag na widespread or systematic attack. Ibig sabihin ng widespread, maramihan. Hindi pwede yung pakonti-konti. Ibig sabihin madami talaga. Ano ba yung madami? Hindi naman 2, 3, 20 madami. Nagtanong ako sa ibang mga abogado na nakilala ko. Siyempre hindi pa nila alam din kung ano talaga ang ibig sabihin ng ganitong batas, kasi bago pa nga itong batas na to. So pumunta kami dun sa meaning sa dictionary. Pag sinabing widespread talaga, yung malaki, large scale. Kung nangyari sa atin yun, dapat buong Pilipinas nangyari yon, okay? At saka yung sinasawag na systematic attack, dapat merong organisadong ruling, organisado itong gumawa ng krimen na talagang gagawin nila intentionally yun. Merong plano, in other words. Tapos, hindi pwedeng sa tanggapin ng sabi nila, ng mga abogado, na pag sinabi mong systematic, yung random, yung kung nagkataon lang nangyari yon, dapat talaga mayroong matinding plano na gawin ito ng akusado. Okay? Pangalawa, dapat itong krimen ay ginawa directly sa mga civilian. Okay? Sinasabi, yun dapat ang target nila, yung mga tsaka yung mga taong non-combatant. Ibig sabihin, wala silang kalaban-laban, basta ginawan sila ng krimen. Okay? Wala silang panalo. Yun ang sinasabing pangalawa na kailangan na tinatawag na contextual element ng kaso. Ang pangatlo dito, dapat ito isang policy na, okay, ng state o kaya nung nag-akusa o yung grupo na yon. At ang pang-apat ay ginawa nila yung dapat na sinasabing ginawa nila, at ang mahigit sa lahat, dapat alam na alam niya na nangyari ito bago, during, at after ng kaso. Susunod tayo, tuloy natin sa susunod na episode ko. Maraming salamat. God bless the Filipinos and God bless the Philippines.